Sawa na ako sa kanya, Beatrice. Isang malamig na makina si Faye, parang robot na laging nakatali sa kanyang checklist at cockpit. Mas masarap kang yakapin kaysa sa asawa kong laging nasa langit ang isip habang iniiwan akong nag-iisa sa lupa. Ang boses na yon ni Marco, ang asawang nangako ng katapatan 10 taon na, ang nakalilipas ay humiwa sa katahimikan ng silid. Ngunit mas masakit pa sa boses ang halakhak ni Beatrice, ang babaeng itinuring ni Faye na matalik na kaibigan. Kawawa naman si Captain. Hindi niya alam na ang bawat pisong kinikita niya sa paglipad ay dito natin ginagastos sa kama ninyo. Hayaan mo siya, Marco. Hayaan mo siyang mapagod sa itaas para tayo ang maligaya dito sa ibaba. Sa labas ng pinto, nakatayo si Faye. Ang kanyang kamay na kanina lamang ay matatag na humahawak sa control yoke ng isang dambuhalang eroplano upang iligtas ang 300 pasahero. Sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng dekada, ay nanginginig na ngayon. May sariwa pang galos sa kanyang noo mula sa pagkakauntog sa turbulence at ang suot niyang puting uniforme ng piloto ay may bahid pa ng usok at pagod. Hawak niya ang isang kumpol ng mga pulang rosas, ang bulaklak na sumisimbolo sa 10 taon ng kanilang pagsasama. Unti-unting bumitaw ang kanyang mga daliri. Isa-isang nahulog ang mga rosas sa sahig. Ang tunog ng bawat talulot na tumatama sa matigas na nara ay tila mga luhang hindi pa niya kayang ilabas. Ang bango ng mga rosas ay nalamangan ng masangsang na amoy ng mga lila sa loob ng kwarto. Ang bulaklak na alam ni Marco na ikinamamatay ng kanyang hika, ngunit tila sadyang inilagay doon para sa kasiyahan ng iba. Hindi na nakapaghintay ang kanyang puso. Itinulak ni Faye ang pinto. Ang eksenang tumambad sa kanya ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa ibabaw ng kanilang kama, sa ilalim ng kumot na siya mismo ang pumili para sa kanilang anibersaryo, naroon ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang naglaho. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay isang gumaralgal na hininga. Marco. Ang tanging nasabi niya, ang boses ay tila galing sa ilalim ng dagat. Lumingon si Marco. Walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, inis at pagkadismaya ang bumalot sa mukha nito. Ngunit bago pa man makapagsalita ang kanyang asawa, isang matigas at malamig na palad ang dumapos sa pisngi ni Faye. Isang malakas na sampal ang nagpalingon sa kanyang ulo. Ang sakit ay hindi lamang sa balat, kundi bumaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang harapan, nakatayo si Doña Imelda, ang kanyang biyenan, na tila isang aninong lumabas mula sa dilim ng pasilyo. Manahimik ka, Faye. Huwag kang mag-eskandalo dito. Ang tinig ni Doña Imelda ay puno ng puot at awtoridad. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito at saktan ang damdamin ng anak ko. Nakikita mo ba si Beatrice? Siya ang nagdadala ng tunay na tagapagmana ng pamilya de Silva. Isang bagay na kailanman ay hindi mo na ibigay dahil mas inuna mo ang paglipad kaysa sa pagiging asawa. Nanigas si Faye sa kanyang kinatatayuan. Ang pisngi niya ay nagniningas sa hapdi, ngunit ang mas matinding apoy ay ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Magulang ninyo ako rito. Asawa ako ni Marco. Bulong niya, habang ang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit na kumakawala. Asawa sa papel, ngunit isang estranghero sa tahanang ito, muling asik ni Doña Imelda. Huwag kang magkakamaling gumawa ng ingay. Ang dangal ng pamilya de Silva ay hindi dapat madungisan ng iyong selos. Manahimik ka, magbihis ka, at magpanggap na walang nangyari kung gusto mo pang manatili sa bubong na ito. Kung hindi, kakasuhan kita ng abandonment at sisiguraduhin kong wala kang matatanggap na kahit isang 5 sa ari-arian ng anak ko. Tiningnan ni Faye si Marco, naghahanap ng kahit munting depensa, ng kahit isang sulyap ng pagmamahal. Ngunit binaling lang ni Marco ang kanyang tingin kay Beatrice.
At marahang hinaplos ang tiyan nito na tila ba si Faye ay isang basurang hindi nararapat tingnan. Nakalak ang kanyang mga binti. Ang silid na dati niyang itinuring na kanlungan ay naging isang masikip na selda. Ang unipormeng suot niya na simbolo ng kanyang dangal bilang unang babaeng kutrong ng kanilang airline ay tila naging isang mabigat na kadena na dumidiin sa kanyang pagkatao. Paano naging ganito ang lahat? Paano ang langit na kanyang pinagharian ng ilang oras ay nauwi sa isang malupit na pagbagsak sa lupang puno ng dumi at kataksilan? Habang unti-unting isinasara ni Doña Imelda ang pinto ng silid, iniwan si Faye na mag-isa sa madilim na pasilyo. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa labas ng bintana. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang lasong ito bago tuluyang mamatay ang aking puso? Huwag kang umarte na parang ikaw ang biktima rito, Faye. Isang dekada kitang pinayagang magpakasasa sa ambisyon mo habang iniiwan mo ako rito sa bahay. Utang mo sa akin ang bawat lipad mo, kaya wag mong ipamukha sa akin na ako ang may pagkakamali. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang sala. Umaga na, ngunit ang dilim sa loob ng puso ni Faye ay hindi pa rin napapawi ng sikat ng araw. Nakatayo siya sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa bula ng sabon habang hinuhugasan ang mga platong ginamit ni Beatrice at Marco sa almusal. Ang asawa niya, na dati ay hindi siya pinapayagang mapagod sa gawaing bahay, ay nakaupo lamang sa hapagkainan habang binabasa ang mga bayarin na tila ba walang nangyaring kataksilan kagabi. Kailangan ko ang sweldo mo nga ngayong buwan, dugtong ni Marco, sabay lapag ng isang bundle ng mga utang sa ibabaw ng mesa. Masyadong malaki ang interes ng mga kinuha kong loan para sa negosyo. At dahil kailangan ni Beatrice ng espesyal na pag-aalaga para sa baby, ikaw muna ang sasagot sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Ituring mo na lang itong kabayaran sa mga pagkukulang mo bilang asawa. Nanigas ang mga kamay ni Faye sa loob ng tubig. Ang hapdi ng sampal ni Doña Imelda kagabi ay tila lumipat sa kanyang dibdib. Habang kuskus niya ang isang baso, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sumagot, gusto niyang itanong kung paanong ang kanyang pinaghirapang sahod ay gagamitin para sa babaeng sumisira sa kanyang buhay, ngunit ang bawat salita ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Narinig mo ba ang asawa mo, Faye? Isang matalas na boses ang pumutol sa katahimikan. Pumasok si Doña Imelda sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling robe, kasunod si Beatrice na tila isang reynang inaalalayan. Mula ngayon, si Beatrice na ang gagamit ng master bedroom. Kailangan niya ng malaking espasyo at sariwang hangin para sa apo ko. Doon ka muna sa guest room sa ibaba. Mas malapit iyon sa kusina para madali kang makakilos kung may kailangan kaming ipagawa sa'yo. Tumingin si Beatrice kay Faye. Isang mapait na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Don't worry, Faye. Aalagaan ko ng mabuti ang kwarto ninyo ni Marco. At saka, di ba sanay ka naman sa maliliit na espasyo tulad ng cockpit? I'm sure magiging komportable ka sa baba. Huminga ng malalim si Faye. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang bungo. Ang sarili niyang bahay na pinundar niya mula sa libu-libong oras ng paglipad sa itaas ng ulap ay naging isang gintong kulungan kung saan siya ang naging utusan. Ang bawat sulok ng tahanang ito ay tila unti-unting sumisikip, nagnanakaw ng kanyang hangin. Nang makaalis ang tatlo sa kusina, naiwang mag-isa si Faye. Doon lamang siya ng hina. Napahawak siya sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Ngunit bago pa man siya tuluyang mabuwal, isang mainit na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Si Aling Rosa, ang matandang katulong na halos kalahati ng buhay, ay iginugol sa pamilya De Silva. Walang imik na inabot ni Aling Rosa
ang isang basong tubig na may kasamang maliit na piraso ng pandesal. Kailangan mong kumain, anak. Bulong ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pait at habag. Huwag mong hayaang ubusin nila ang lakas mo. Ang bagyo ay lumilipas din. Ngunit kailangan mong manatiling nakatayo para makita ang pagsikat ng araw. Nabitawan ni Faye ang bimpo. Ang simpleng malasakit ni Aling Rosa, ang tila naging tanging sandigan niya sa gitna ng gumuguho niyang mundo. Marahang kinuha ni Faye ang pandesal. Ang bawat kagat ay tila may lasa ng abo, ngunit pinilit niyang lunukin para sa kanyang sarili. Salamat, Aling Rosa. Bulong ni Faye, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Pumanik si Faye sa guest room para kunin ang kanyang flight bag. Kailangan niyang pumasok. Kailangan niyang lumipad. Ang langit na lamang ang tanging lugar kung saan hindi siya maabot ng kamandag ng mga De Silva. Doon, siya ang sutrong. Doon, siya ang may hawak ng manibela. Ngunit nang buksan niya ang kanyang bag para ihanda ang kanyang mga dokumento, biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ng kanyang flight logbook, nakasingit ang kanyang medical certificate. Ang dokumentong nagpapatunay na siya ay fit to fly. Ngunit sa ibabaw ng papel, may isang malaking pulang marka ng X. Nakasulat sa ibaba nito ang isang maikling nota na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang karera. Psychological evaluation required, unstable emotional state. Nanginig ang buong katawan ni Faye. Sino ang may gawa nito? Sino ang naglakas loob na dumiin sa kanyang profesionalismo? Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang tawanan ni Marco at Beatrice sa pasilyo. Bakit tila may planong mas madilim pa kaysa sa simpleng pangangalo niya ang nagaganap sa loob ng bahay na ito? Ano ang balak nilang gawin sa kanyang mga pakpak? Ang bawat bituin sa langit ay tila mga matang nagmamasid sa aking pagbagsak. Ito ang tanging naisip ni Faye habang nakatayo siya sa gitna ng mataong airport terminal. Ang suot niyang uniforme ng sutrong na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at respeto ay tila naging isang mabigat na baluti na dumidiin sa kanyang paghinga. Ang bawat bati ng mga katrabaho, ang bawat "Good morning, Captain," ay tila mga patalim na sumusugat sa kanyang pandinig. Alam ba nila? Nararamdaman ba nila na ang babaeng nasa harap nila ay isang durog na kaluluwa na pilit na itinatago ang mga pasa sa ilalim ng kolorete at matapang na anyo? Tinangka ni Faye na pumasok sa opisina ng flight operations upang linawin ang tungkol sa kanyang medical certificate. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng pinto. Ang kanyang mga mata ay malalim ang lulog at ang galos sa kanyang noo ay tila isang sumpa na hindi mabura-bura. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang boses ni Doña Imelda, isang estranghero sa tahanang ito. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Sa halip na pumasok, tumalikod si Faye at mabilis na naglakad patungo sa isang tahimik na sulok ng airport lounge, malayo sa mga mapanuring mata ng mga kasamahan sa industriya. Naupo siya sa isang bakanting upuan. Itinatago ang mukha sa likod ng kanyang mga nanginginig na palad. Doon, sa gitna ng ingay ng mga anunsyo ng pag-alis at pagdating ng mga eroplano, naramdaman niya ang matinding pangungulila. "Faye, ikaw ba yan?" Isang malalim at pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nag-angat ng tingin si Faye at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo sa kanyang harapan si Gabriel, ang lalaking 10 taon na niyang hindi nakikita. Ang lalaking dati ay nangakong magiging hangin sa ilalim ng kanyang mga pakpak bago sila pinaghiwalay ng mga maling desisyon at ng pakikialam ng pamilya De Silva. Nakatayo si Gabriel sa kanyang harap. Suot ang isang mamahaling charcoal gray suit. Wala nang bakas ng batang lalaking mahilig sa sining. Ngayon, isa na siyang ganap na matagumpay na negosyante sa mundo ng logistics
at aviation. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang laging nakakabasa sa niloloob ni Faye, ay hindi nagbago. Gabriel, bulong ni Faye, ang kanyang boses ay tila isang hanging naglalaho. Hindi nag-atubili si Gabriel. Naupo siya sa tabi ni Faye, hindi masyadong malapit upang hindi ito mabigla, ngunit sapat na upang maramdaman ni Faye ang init ng kanyang presensya. Nakita kita sa malayo. Sabi ko sa sarili ko, hindi maaaring ang matapang na Captain Fede Silva ang nakikita kong ganito ang hitsura. Anong nangyayari? Bakit tila pasan mo ang buong langit? Umiling si Faye. Pilit nang ngumingiti, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig. Pagod lang ako, Gabriel. Alam mo naman, ang sunod-sunod na flight at ang mga turbulence nitong mga nakaraang araw. Hindi turbulence ang nakikita ko sa mga mata mo, Faye. Malambot ngunit seryosong sagot ni Gabriel. Inabot niya ang kamay ni Faye na nakapatong sa mesa, isang maingat at magalang na hawak, na tila ba natatakot siyang baka mabasag ang babaeng nasa harap niya. Ang turbulence ay natatapos pagbaba ng eroplano, pero ang bagyong dala mo mukhang galing sa loob ng pamamahay niyo. Hindi na nakatiis si Faye. Ang pader na pilit niyang itinatayo ay biglang gumuho. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinusundan ng isa pa. Mabilis niyang pinunasan ang mga ito, nahihiya sa sariling kahinaan. Ayoko ng awa, Gabriel. Kaya ko ito. Hindi awa ang ibinibigay ko, kundi paalala, sabi ni Gabriel habang dinudukot ang isang itim na calling card mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa tapat ni Faye. Isa na akong CEO ng sarili kong aviation transport company ngayon. Marami akong radar, Faye, at nararamdaman ng radar ko na kailangan mo ng mapagtataguan habang hindi pa humihupa ang ulan. Tumingin si Faye sa calling card. Nakasulat doon ang pangalan ni Gabriel sa gintong mga titik. Huwag mong hayaang putulin nila ang mga pakpak mo. Dagdag ni Gabriel habang tumatayo na siya upang umalis para sa kanyang flight. Kung masyado nang madilim ang langit mo, tawagan mo ako. Hindi lang ako basta radar, Faye. Maaari din akong maging landing strip mo kung sakaling hindi mo na kayang bumalik sa bahay ninyo. Naiwang nakatulala si Faye habang pinagmamasdan ang likod ni Gabriel na unti-unting naglalaho sa karamihan. Hawak niya ang calling card. Ang talim ng bawat kanto nito ay tila humihiwa sa kanyang palad. Nang bumalik siya sa opisina upang makuha ang kanyang gamit, nakita niya si Marco na nakatayo sa may koridor. Kausap ang medical examiner ng kumpanya. Nagtatawanan sila. Napansin ni Faye ang isang makapal na sobre na iniabot ni Marco sa doktor bago ito mabilis na ibinulsa ng huli. Ang kanyang puso ay tila binuhusan ng nagyayelong tubig. Hindi lang pala ang kanyang dangal ang gustong sirain ng kanyang asawa. May mas malalim at mas madilim na sabotahe na nagaganap at mukhang nakataya rito ang lahat ng pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Ang pinakamatamis na ngiti ay madalas na nagtatago ng pinakamaitim na lason. Ito ang tanging naisip ni Faye habang nakatingin siya sa usok na lumalabas mula sa tasa ng tsa na inilapag ni Beatrice sa kanyang harapan. Gabi na nang makauwi si Faye mula sa airport, pagod ang katawan at mas pagod ang isipan dahil sa nakitang pakikipagsabwatan ni Marco sa doktor. Ngunit sa halip na sigawan o pang-uuyam, isang tila maamong tupa na Beatrice ang sumalubong sa kanya sa kusina. Faye, pasensya na sa nangyari kagabi. Mambola ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ayaw kong maging sanhi ng gulo sa pamilya niyo. Uminom ka muna nitong tsa. Pampakalma ito. Masama sa'yo ang sobrang stress, lalo na't kailangan mong maging alerto sa trabaho mo. Tiningnan ni Faye ang tsa. Ang amoy ng chamomile ay humahalo sa isang kakaibang bango na hindi niya matukoy. Sa isang sandali, naisip ni Faye na baka nga pagod lang siya. Baka nga kailangan niya ng kahit kaunting kapayapaan sa loob ng bahay na ito. Kinuha niya ang tasa at marahang uminom
Habang si Beatrice ay nakatitig sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina. Masarap, di ba? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang nangiti ay unti-unting lumalawak. Hindi sumagot si Fe. Ramdam niya ang kakaibang pait sa dulo ng kanyang dila. Isang lasang metal na tila kumakapit sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ni Faye ang biglang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang paligid ay tila nagsimulang umikot. Ang mga tile sa sahig ay tila nagiging mga alon na lumulubog at lumilitaw. Parang nahihilo ako. Bulong ni Faye. Ang kanyang boses ay tila galing sa malayo. Dahil lang yan sa pagod, Faye, humiga ka muna, sabi ni Beatrice habang inaalalayan siya patungo sa guest room. Ngunit ang hawak ni Beatrice sa kanyang braso ay hindi katulad ng isang kaibigan. Ito ay mahigpit at tila ba itinutulak siya patungo sa isang bangin. Nang makahiga si Faye sa kama, nagsimulang maglaro ang kanyang imahinasyon. Nakakita siya ng mga anino sa kisame, mga eroplanong bumabagsak, mga boses na tumatawag sa kanyang pangalan ngunit puno ng panunumbat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo. Nais niyang bumangon, nais niyang isuka ang ininom na tsaa. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang mabigat na bato na nakadikit sa kutsyon. Kinabukasan, ang bawat hakbang ni Faye patungo sa Flight Simulation Center ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng ulap. Hindi dahil sa taas, kundi dahil sa kawalan ng balanse. Ito ang araw ng kanyang mandatory simulator check, ang pagsusulit na magpapasya kung maari pa siyang lumipad matapos ang insidente ng emergency landing. Captain De Silva, handa ka na ba? Tanong ni Captain Hernandez, ang kanilang senior instructor. Tumango si Faye, ngunit ang kanyang mga kamay sa control yoke ay malamig at nanginginig. Sa loob ng simulation cockpit, ang lahat ay tila masyadong maliwanag. Ang mga dials at gauges ay tila nagsasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Sinimulan niya ang take-off procedure, ngunit ang kanyang pandama ay tila huli ng ilang segundo sa bawat kilos. Captain, masyadong mababa ang airspeed mo. I-adjust mo ang throttle, paalala ni Hernandez. Sinubukan ni Faye na hilahin ang throttle, ngunit ang kanyang braso ay tila walang lakas. Biglang tumunog ang babala sa loob ng cockpit. Isang matinis na huni na hudyat ng stall. Ang pulang ilaw ay kumislap-kislap, nagbibigay ng nakasisilaw na kulay sa loob ng madilim na kwarto. Captain! Recovery! I-pitch down mo ang ilong ng eroplano, sigaw ni Hernandez. Ngunit sa isipan ni Faye, hindi siya nasa simulator. Nakikita niya si Marco at Beatrice na tumatawa habang ang eroplano ay mabilis na bumabagsak patungo sa isang madilim na karagatan. Ang boses ni Doña Imelda ay umaalingaw-ngaw. Tinatawag siyang baliw at walang silbi. Nabitawan ni Faye ang control yoke. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan habang ang digital na abot-tanaw ay mabilis na tumataas. Tumigil ang makina. Namatay ang lahat ng ilaw sa simulator. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang mabigat na paghinga ni Faye ang naririnig. Dahan-dahang binuksan ni Captain Hernandez ang pinto ng cockpit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala at hindi makapaniwalang pagkadismaya. Faye! Anong nangyari sa'yo? Ni hindi mo man lang sinubukang iligtas ang eroplano. Hindi nakasagot si Faye. Nakaupo lang siya doon. Ang kanyang mga kamay ay nakalapag sa kanyang kandungan, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Alam niya, sa sandaling iyon, na ang kanyang mga pakpak ay hindi lamang naputol. Ito ay sadyang binunot sa kanyang pagkatao. Sa labas ng simulation room, nakita ni Faye si Marco na nakasandal sa pader. Hawak ang kanyang cellphone. Nang makita siya nito, isang maliit at mapanuyang na ngiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang asawa bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin.
Gaano kalayo ang handang gawin ni Marco upang tuluyan siyang ilubog sa dilim? At paano niya lalabanan ang isang kalaban na nasa loob mismo ng kanyang sariling dugo at isipan? Hindi ka tao sa paningin nila, Fe. Isa ka lang alkansiyang kailangang basagin kapag wala na silang mahugot na pera. Ang mapait na katotohanan ito, ang tanging kasama ni Fe habang gumagapang ang oras sa gitna ng gabi. Matapos ang kanyang pagkabagsak sa simulator, tinanggalan siya ng lisensya pansamantala, isang suspension na tila pagpapatigil din sa tibok ng kanyang buhay. Ngayon, sa halip na hawakan ang control yoke ng eroplano, hawak niya ang isang basahang-basa habang pinupunasan ang mga mamahaling florera sa sala. Ito ang utos ni Doña Imelda. Kung hindi ka makakalipad, magpakarami ka ng silbi dito sa bahay. Hindi kami nagpapakain ng batugan. Habang naglilinis malapit sa library, narinig ni Faye ang mahinang boses mula sa loob. Si Doña Imelda. Ngunit hindi ito ang karaniwang matikas at mapagmataas na boses ng matanda. Ito ay puno ng takot, panginginig, at pagsusumamo. Parang awa mo na, Victor. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Bulong ni Doña Imelda. Ang tunog ng kanyang paghinga ay mabigat. Tila may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Natalo ako sa kasino kagabi. Oo, pero mababayaran ko ang interes. Ang asawa ni Marco? Iyong piloto. May malaking insurance policy iyon. At ang bahay na ito, nakapangalan pa rin sa amin ang kalahati. Makukuha mo ang pera mo, huwag mo lang ipapaalam kay Marco. Tumigil ang mundo ni Faye. Ang florera sa kanyang kamay ay muntik nang mabitawan, ngunit nagawa niyang pigilan ang sarili. Ang biyena niyang laging nagsasalita tungkol sa dangal at moralidad ay isang sugarol na nilulustay ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Kaya pala, laging mainit ang ulo nito. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali nitong makuha ang kanyang sahod. Dahil lunod na ito sa utang. Ngunit ang mas masakit ay ang malamang itinataya ni Doña Imelda ang kanyang buhay. Ang insurance policy na binabanggit nito ay ang benepisyong makukuha lamang kung may mangyayaring masama sa kanya habang nagtatrabaho. Tila ba hinihintay na lamang ng matanda ang kanyang pagbagsak sa literal at emosyonal na kahulugan. Huwag kang mag-alala, Victor. Pagpapatuloy ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay naging masangsang sa pandinig ni Faye. Hawak ko sa leeg si Faye. Isang salita ko lang, ibibigay niya ang lahat ng titulo ng lupa niya. At si Beatrice? Siya ang bahala sa lahat. Malakas ang kapit ng babaeng yun sa'yo, di ba? Kaya huwag mo kaming gigipitin. Napakunot ang noo ni Faye. Victor? Beatrice? Bakit tila magkakilala ang taong kausap ng kanyang biyenan at ang babaeng umagaw sa kanyang asawa? Dahan-dahang sumilip si Faye sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Doña Imelda na nakatalikod. Hawak ang isang litratong galing sa isang sobrang itim. Nang ibaba ng matanda ang litrato, sa ibabaw ng mesa, naramdaman ni Faye ang isang matalim na kurot sa kanyang puso. Ang litrato ay kuha sa isang madilim na bar. Naroon si Beatrice, nakasandal sa isang lalaking may malaking tattoo sa leeg at may suot na makapal na gintong kwintas. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na pangalan sa isang lukot na papel. Victor Tigre, Magbanua. Biglang bumalik sa alaala ni Faye ang isang gabi. Ilang buwan na ang nakalilipas nang makita niya si Beatrice na may kausap sa telepono at umiiyak. Tinatawag ang pangalang Victor at nagmamakaawang huwag siyang iwan. Hindi lang pala asawa ang ibinibigay ni Beatrice kay Marco. May dala rin siyang madilim na anino mula sa kanyang nakaraan. At ang mas malupit na katotohanan, ang lalaking naniningil ng utang sa kanyang biyenan ay ang mismong lalaking naging bahagi ng buhay ni Beatrice bago ito pumasok sa pamilya de Silva. Sino ba talaga si Beatrice at ano ang tunay niyang pakay sa pamilyang ito? Habang dahan-dahang umaatras si Faye patungo sa dilim ng pasilyo,
Isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang siko. Halos mapatalon si Faye sa gulat. Nakikinig ka ba sa usapan ng Doña Faye? Ang boses ni Beatrice ay nasa likuran lamang niya, malapit sa kanyang tainga, puno ng panganib at nakakakilabot na tamis sa petamang. Masyado kang mausisa, Faye. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga taong sobrang daming alam? Hindi lang sila nawawalan ng trabaho, nawawalan din sila ng hininga. Ang boses ni Beatrice ay kasing talim ng isang labaha na dumiin sa pandinig ni Faye. Nanatiling nakatalikod si Faye, ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso, na tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. Ngunit sa halip na manginig, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang takot na kanina lamang ay lumalamon sa kanya ay biglang napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam ng isang piloto sa gitna ng isang nag-aapoy na makina. Naglilinis lang ako, Beatrice. Mahinahong sagot ni Faye habang dahan-dahang humaharap sa babaeng umagaw sa kanyang buhay. Ang dumi kasi ng bahay na ito. Masyadong maraming basura ang nakatago sa bawat sulok. Naningkit ang mga mata ni Beatrice. Tila naghahanap siya ng kahit munting bakas ng panghihina sa mukha ni Faye. Ngunit wala siyang nakita kundi ang isang matikas na anyo na tila hindi tinatablan ng banta. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice bago siya lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa sahig ay tila isang babala ng paparating na panganib. Nang makaalis si Beatrice, pumasok si Faye sa kanyang maliit na guest room at agad na nilock ang pinto. Napasandal siya sa kahoy. Ang kanyang hininga ay mabigat at putol-putol. Alam niyang hindi na sapat ang pag-iyak. Kung ang bahay na ito ay isang eroplanong bumabagsak, kailangan niya ng isang black box, isang itim na kahon na magtatala ng lahat ng kataksilan, lahat ng kasinungalingan, at lahat ng krimen na nagaganap sa loob ng mga pader na ito. Inilabas ni Faye ang kanyang laptop at ang ilang maliliit na gadget na binili niya noong siya ay lumilipad pa sa ibang bansa, mga microcamera at voice recorders na disguise bilang mga ordinaryong gamit sa bahay. Sa loob ng ilang oras, gamit ang kanyang husay sa teknolohiya at ang kanyang talas ng paningin bilang piloto, sinimulan niyang itanim ang kanyang mga mata at tainga. Isang kamera sa likod ng malaking orasa sa sala, isang recorder sa ilalim ng mesa sa library, at isa pa sa loob ng florera sa kwarto ni na Marco. Ang bawat kilos ni Faye ay may katumpakan. Ang bawat pagkabit ng wire ay tila isang paghahanda para sa isang krusyal na take-off. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas. Nang sumapit ang gabi, habang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, binuksan ni Faye ang kanyang laptop sa loob ng madilim na kwarto. Ang asul na liwanag mula sa screen ay nagbigay ng nakakatakot na anyo sa kanyang mukha. Pinindot niya ang play sa unang recording mula sa library. Kailan ba natin tuluyang itatapon ang babaeng yon, Marco? Ang boses ni Beatrice ang unang narinig. May tunog ng pag-inom, marahil ay wine. Nagsasawa na akong makita ang pagmumukha niya rito. Parang multong laging naglilinis. Hayaan mo muna siya, mahal, sagot ni Marco. At ang tunog ng kanyang boses ay tila isang saksak sa puso ni Faye. Walang bakas ng pagmamahal, kundi purong pang-uuyam. Kailangan pa natin ang lagda niya para sa insurance at sa mga shares niya sa airline. Kapag nakuha na natin ang lahat, doon natin siya hahayaan na tuluyang mawala sa katinuan. Ang sarap ngang panoorin, di ba? Ang dating sikat na Captain Faye, ngayon ay baliw na umiinom ng pampakalma na tayo ang nagtimpla. Narinig ni Faye ang sabay na halakhak ng dalawa. Isang halakhak na puno ng kamandag. Konting tiis na lang, dagdag ni Beatrice. Kapag nakuha na natin ang pera, aalis na tayo rito. Hahayaan natin si Doña Imelda na mabulok sa mga utang niya. Pagkatapos, si Faye, siguro ay sa mental hospital na ang landing strip niya. Hinawakan ni Faye ang kanyang dibdib. Ang sakit ay tila isang pisikal na bigat
na dumidiin sa kanyang puso. Dahilan upang mahirapan siyang huminga. Ngunit sa gitna ng pait, isang matalim na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya papayag na maging biktima lamang. Kung ang balak nila ay isang malupit na pagbagsak, sisiguraduhin niyang siya ang magkokontrol sa landing at sisiguraduhin niyang sila ang madudurog sa pagtama sa lupa. Dahan-dahang hinaplos ni Faye ang kanyang pilot wings na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Ang gintong medalya ay nagniningning sa dilim, tila nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Hindi niyo ako mababali, bulong ni Faye sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ako ang kutrong ng buhay na ito at hinding-hindi ako babagsak ng walang laban. Habang pinapanood ni Faye ang monitor, nakita niya si Marco na may kinukuhang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at inilalagay ito sa loob ng isang drawer na may lock. May nakasulat na label sa bote, ngunit hindi ito mabasa ng malinaw dahil sa labo ng kamera. Ano ang laman ng boteng iyon? At bakit ito tila ang huling piraso sa kanilang madilim na puzzle? Ang pinakamatapang na paglipad ay hindi ang pag-abot sa mga ulap, kundi ang pagbaba sa sarili mong impyerno upang hanapin ang daan palabas. Ito ang tanging bulong ni Faye sa kanyang sarili habang tinatahak niya ang madilim at maulang kalsada patungo sa isang tagagong coffee shop sa labas ng siyudad. Maingat siyang lumabas ng bahay, tila isang magnanakaw sa sariling pamamahay upang makipagkita kay Gabriel. Ang bawat anino ng puno na nadadaanan niya ay tila nagiging figura ni Marco o ni Beatrice na nagbabantay sa kanyang bawat kilos. Ang lamig ng gabi ay humahalay sa kanyang balat, ngunit ang apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib ay sapat na upang panatilihin siyang gising. Pagpasok niya sa shop, agad niyang nakita si Gabriel na nakaupo sa pinakasulok. Ang liwanag ng isang maliit na lampara sa ibabaw ng mesa ay nagbibigay ng seryosong anyo sa kanyang mukha. Nang makita siya nito, agad na tumayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at isang uri ng pagmamahal na matagal nang ibinaon ni Faye sa limot. Salamat at nakarating ka, Faye, mahinahong sabi ni Gabriel habang inaalalayan siyang maupo. Kamusta ang pakiramdam mo? Mukhang hindi ka pa rin nakakakuha ng sapat na pahinga. Umiling si Faye. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag kung saan nakatago ang maliit na sample ng tsa na nakuha niya mula sa kusina. Hindi ko kayang magpahinga, Gabriel. Paano ako matutulog kung ang mismong kama ko ay napapaligiran ng mga ahas? Ito ang sample na sinasabi ko sa iyo. Inabot ni Gabriel ang maliit na vial. Saglit niya itong tiningnan bago inilabas ang isang envelope mula sa kanyang folder. Ipinasuri ko na ang unang sample na ibinigay mo sa akin noong isang araw. Faye, totoo ang hinala mo. Hindi lang ito basta pampakalma. Naramdaman ni Faye ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Anong ibig mong sabihin? Ang tsaa na ibinibigay sa iyo ni Beatrice ay may halong clozapine at iba pang psychoactive drugs sa napakataas na dosage. Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na pilit niyang tinitimpi. Ang mga gamot na ito, kapag ininom ng walang gabay ng doktor at hinaluan ng stress, ay nagdudulot ng confusion, hallucinations, at kalaunan ay permanenteng pagkasira ng mental health. Gusto nilang magmukha kang baliw sa paningin ng kumpanya at ng batas, Faye. Gusto nilang mawalan ka ng kredibilidad para hindi ka paniwalaan kahit anong ibunyag mo. Napasandal si Faye sa upuan. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa bugso ng emosyon. Alam niyang masama sila, ngunit hindi niya akalain na kaya nilang pumatay ng katinuan ng isang tao para lamang sa pera. Ang bawat haplos ni Marco, ang bawat ngiti ni Beatrice, lahat ng iyon ay bahagi ng isang masusing pagbitay sa kanyang pagkatao. Huwag kang matakot, Faye, sabi ni Gabriel, sabay abot sa kamay ni Faye.
Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Faye ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang sistema. Hindi kita hahayaang bumagsak. Ako ang magiging radar mo sa dilim. Lahat ng kailangan mong ebidensya, lahat ng legal na tulong ibibigay ko sa iyo. Pero kailangan mong maging matatag. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam hanggang sa makuha natin ang huling alas. Tumingin si Faye sa mga mata ni Gabriel. Doon, nakita niya ang isang katapatan na matagal na niyang hinahanap sa loob ng kanyang tahanan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming buwan. Salamat, Gabriel. Ngayon ko lang naramdaman na hindi ako nag-iisa sa himpapawid. Lagi akong narito, Faye. Noon pa man. Bulong ni Gabriel, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa likod ng palad ni Faye. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang oras. Ang ingay ng ulan sa labas ay naging isang malambing na musika na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng digmaan. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang biglang mag-vibrate ang phone ni Faye. Ang phone ni Faye. Isang text message mula kay Aling Rosa. Faye, bumalik ka na rito agad. Pumasok si Marco sa guest room mo. Hinahanap niya ang bag mo. Nagagalit siya. Mabilis na tumayo si Faye. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Kailangan ko nang umalis. Napansin ni Marco ang pagkawala ko. Mag-iingat ka, Faye, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabala. Tumawag ka sa akin kapag nasa loob ka na. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na maglalagay sa iyo sa panganib. Mabilis na lumabas si Faye ng coffee shop. Habang nagmamaneho siya pabalik sa bahay ng mga De Silva, isang bagong tanong ang bumabagabag sa kanya. Bakit biglang hinalughog ni Marco ang kanyang gamit? May nalaman ba sila tungkol sa mga kamera? O may iba pa silang hinahanap na mas mahalaga kaysa sa kanyang lisensya? Pagdating niya sa harap ng gate, nakita niya ang anino ni Marco sa bintana ng kanyang kwarto. May hawak itong isang maliit na bagay na nagniningning, ang gintong susi ng safe box kung saan nakatago ang mga huling ebidensya ng kanyang sariling pag-aari. Saan ka nanggaling, Faye? Kanina pa kita hinahanap. Hindi ba't sinabi ko sa iyong bawal kang lumabas nang wala ang pahintulot ko, lalo na't hindi pa maayos ang takbo ng isip mo? Ang boses ni Marco ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng madilim na sala. Pagpasok pa lamang ni Faye sa pinto, bumungad sa kanya ang asawa na nakaupo sa tapat ng pintuan. Hawak ang gintong susi na galing sa loob ng kanyang silid. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa malamig na hanging dala ni Faye mula sa labas, na nagpapatindi sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nagpahangin lang ako, Marco. Masyado na akong nasasakal sa loob ng bahay na ito. Mahinahong sagot ni Faye, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Pilit niyang pinanatiling matatag ang kanyang boses. Ginagamit ang bawat hibla ng kanyang disiplina bilang piloto upang hindi ipakita ang takot. Nasasakal. O baka naman nakikipagkita ka sa kung sino-sino? Singhal ni Marco habang tumatayo at dahan-dahang lumalapit kay Faye. Inangat niya ang gintong susi sa harap ng mukha ni Faye. Ano ito? Bakit may itinatago kang susi sa ilalim ng kutsyon mo? Ano ang laman ng safe box na iniingatan mo, ha? Sa sandaling iyon, lumabas si Beatrice mula sa anino ng pasilyo. Suot ang isang manipis na duster at nakahawak sa kanyang tila malaking tiyan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari, tila isang maamong tupa na nagnanais lamang ng kapayapaan. Marco, hayaan mo na siya. Baka naman mga alaala lang yan ng mga luma niyang boyfriend. Alam mo naman si Faye, mahilig mangolekta ng mga bagay na wala ng silbi. Tiningnan ni Faye si Beatrice. Ang babaeng ito ang dahilan kung bakit nadudurog ang kanyang tahanan. At ngayon ay nagpapanggap pa itong buntis
upang makuha ang lahat ng atensyon ni Marco. Isang matalim na obserbasyon ang napansin ni Faye. Habang naglalakad si Beatrice patungo sa kanila, bahagyang tumagilid ang hugis ng kanyang tiyan, isang bagay na hindi natural para sa isang totoong nagdadalang tao. Biglang natapilok si Beatrice sa gilid ng carpet. Aray! Ang baby ko! Tili niya, habang dahan-dahang bumabagsak sa sahig. Mabilis na binitawan ni Marco ang susi at sumaklolo kay Beatrice. Beatrice! Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang boses ni Marco ay puno ng tunay na pag-aalala. Isang uri ng pag-aalala na kailanman ay hindi niya ipinakita kay Faye sa loob ng 10 taon. Tumakbo rin si Faye palapit, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagkakataong makita ang katotohanan. Habang nakaluhod si Marco at inaalalayan ang likod ni Beatrice, marang hinawakan ni Faye ang braso ng babae upang tulungan itong tumayo. Sa gulat ni Beatrice, hindi niya agad na itago ang pagkakapiit ng kanyang suot na belly padding sa ilalim ng tela. Naramdaman ng mga daliri ni Faye ang matigas na foam sa halip na mainit at malambot na balat ng isang tiyan. Nagtagpo ang mga mata ni Faye at Beatrice. Sa isang iglap, nawala ang kunwaring sakit sa mukha ni Beatrice at napalitan ito ng isang malamig at mapanuyang tingin. Alam ni Beatrice na naramdaman ni Faye ang kanyang lihim. Ayos lang ako, Marco. Siguro ay kailangan ko lang magpahinga. Bulong ni Beatrice habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Faye, tila naghahamon. Nang maihatid ni Marco si Beatrice sa taas, naiwang mag-isa si Faye sa sala. Kinuha niya ang gintong susi na nahulog sa sahig. Ramdam niya ang lamig ng metal sa kanyang palad, katulad ng lamig ng katotohanang natuklasan niya. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang peke niyang medical report, ang lason sa tsaa, ang utang ni Doña Imelda, at ngayon, isang pekeng pagbubuntis. Ginagamit nila ang isang hindi pa isinisilang na bata upang igapo siya sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Pumunta si Faye sa kusina upang uminom ng tubig. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang masayahing piloto na nangangarap abutin ang mga bituin. Siya ay isang mandirigma na naghahanda para sa isang krusyal na laban. Kahit peke ito, Faye, sa akin pa rin nakatingin si Marco. Sa akin ang puso niya at sa akin ang yaman niyo. Tila boses ni Beatrice na bumubulong sa hangin, bagaman wala ang babae doon. Hinawakan ni Faye ang kanyang dibdib, dinarama ang bawat pintig ng kanyang puso. Isang tahimik na panunumpa ang binuo niya sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang itago ang katotohanan bago ka mabulunan sa sarili mong mga kasinungalingan, Beatrice? At hanggang kailan ko kayang magpanggap na wala akong alam bago ako tuluyang lamunin ng puot na ito? Wala na tayong oras, Faye. Kung hindi ka gagawa ng paraan, pati itong bahay na tinutuluyan natin ay kukunin ng mga bangko. Ang boses ni Marco ay puno ng desperasyon at panginginig habang hinahampas niya ang ibabaw ng hapagkainan. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Tila isang hudyat ng paparating na sakuna. Nakaupo si Faye sa harap ng kanyang asawa. Tahimik na pinagmamasdan ang pawis na namumuo sa noo nito. Alam ni Faye ang katotohanan. Hindi lang bangko ang humahabol kay Marco, kundi ang mga linta mula sa madilim na mundo ng pagsusugal na kinasasangkutan ni Doña Imelda. Marco, dahan-dahan naman sa pananalita mo. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Mahinahong singit ni Doña Imelda habang marahang humihigop ng kanyang kape. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Faye, tila isang agila na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Faye, alam mo naman ang sitwasyon natin. Bilang asawa ni Marco, obligasyon mong tulungan siyang itayo ang dangal ng pamilyang ito. Iyong mga alahas na iniwan ng nanay mo, yung mga namana mo,
mula sa pamilya mo sa probinsya. Hindi ba't mas mainam na gamitin natin yun ngayon kaysa itago lang sa vault? Naramdaman ni Faye ang biglang pagkirot ng kanyang puso. Ang mga alahas na yon ang huling alaala niya sa kanyang ina. Ang tanging bagay na hindi nagmula sa yaman ng mga De Silva. Ma, iyon na lang ang natitira sa akin mula sa mga magulang ko. Pangako ko sa kanila na itatago ko yon para sa magiging anak ko. Anak, paano ka magkakaanak kung palaging nasa langit ang isip mo? Pakutyang sabi ni Beatrice habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Hawak-hawak ang kanyang tiyan na alam ni Faye na gawa lamang sa foam. Huwag kang makasarili, Faye. Isipin mo ang baby ko. Gusto mo bang lumaki ang magiging anak ni Marco sa lansangan dahil lang sa pagdadamot mo sa ilang pirasong bato at ginto? Tiningnan ni Faye ang tatlong tao sa kanyang harapan. Ang bawat salita nila ay tila mga anay na unti-unting nginangat-ngat ang kanyang pasensya. Ngunit sa halip na sumabog, isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Gabriel, "Kailangan mong maging matatag, maging mas matalino kaysa sa kanila." "Sige," mahinang sabi ni Faye. Ang katahimikan sa sala ay biglang nabalot ng gulat at saya sa panig ng mga De Silva. "Ibibigay ko ang mga alahas, lahat ng hiyas na iniwan ng nanay ko. Ibebenta natin para mabayaran ang mga utang ni Marco." "Talaga, Fe? Salamat. Alam ko namang mahal mo ako." Mabilis na sabi ni Marco. Pilit na hinahawakan ang kamay ni Fe, ngunit marahang umiwas ang huli. "Pero may isang kondisyon." Pagpapatuloy ni Fe, ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig kasing talim ng isang talim ng kutsilyo. "Gusto kong ilipat niyo sa pangalan ko ang titulo ng bahay na ito. Kalahati nito ay sa akin na dahil sa ating marriage contract, pero gusto kong ang buong titulo ay mapunta sa akin bilang garantiya na hindi na tayo muling lulubog sa utang." Nagkatinginan si Doña Imelda at Marco. Ang mukha ng matanda ay namula sa galit, habang si Marco ay tila hindi malaman ang gagawin. "Nababaliw ka na ba, Fe? Ang mansyon na ito ay pag-aari ng mga De Silva sa loob ng maraming henerasyon," asik ni Doña Imelda. "At ang mga alahas ko ay pag-aari ng pamilya ko sa loob ng 100 taon, ma." Kalmadong sagot ni Faye habang tumatayo. "Kung ayaw nyo, ayos lang. Hahayaan ko na lang ang mga bangko at ang mga maniningil ng utang ni Doña Imelda na kumatok sa pinto nyo bukas ng umaga. Titingnan natin kung saan kayo pupulutin kasama ang magiging apo nyo." Tumingin si Beatrice kay Marco. Kinukurot ang braso nito na tila ba pinipilit itong sumang-ayon. Alam ni Beatrice na kung makuha ni Faye ang titulo, mas mahihirapan silang paalisin ito. Ngunit mas malaki ang takot nila sa mga taong naniningil sa kanila sa labas. "Sige, pumapayag ako," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagkatalo. "Ipapagawa ko ang mga dokumento sa abogado bukas. Basta ibigay mo sa amin ang mga alahas ngayon din." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Faye habang pabalik siya sa kanyang kwarto. Hindi niya alam na habang nangyayari ang pag-uusap na yon, nakatago ang kanyang phone sa ilalim ng tablecloth. Itinatala ang bawat banta at bawat pag-amin ng utang ng kanyang biyenan. Nang makapasok siya sa guest room, agad siyang tumawag kay Gabriel. "Gabriel, kumagat na sila. Ibebenta ko ang mga alahas ko sa proxy na sinasabi mo. Siguraduhin mong ikaw ang makakakuha ng mga yon para hindi tuluyang mawala sa akin." "Huwag kang mag-alala, Fe. Nakahanda na ang pondo," sagot ni Gabriel sa kabilang linya. "Pero mag-ingat ka. Sa sandaling makuha nila ang gusto nila, lalong magiging mapanganib ang posisyon mo sa loob ng bahay na yon." Habang tinitingnan ni Faye ang mga alahas ng kanyang ina na nakalatag sa ibabaw ng kama, isang patak ng luha ang bumagsak sa isang gintong locket. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang huling take-off. Isang maling galaw at maaaring tuluyan na siyang bumagsak.
Ngunit bago pa man niya mailigpit ang mga gamit, narinig niya ang isang kalabog mula sa kusina, ang tunog ng isang basong nabasag at ang tili ni Beatrice na puno ng tunay na takot. "Marco! Ang dugo! Marco, tulungan mo ako." Dali-daling lumabas si Faye at nakita niya si Beatrice na nakahawak sa kanyang binti habang may pulang likidong umaagos sa sahig. Ngunit sa halip na kabahan, nanatiling nakatitig si Faye sa kulay ng likido. Ang amoy nito ay hindi amoy ng dugo. Ito ay may amoy ng matamis na syrup. Ano ang bagong larong ito, Beatrice? At bakit tila ang aksidenteng ito ay sadyang nakaplano para sa oras na ito? Sa gitna ng pinakamalalang turbulence, ang piloto ay hindi dapat bumitaw sa manibela. Dahil sa sandaling mawalan ka ng kontrol, doon magsisimula ang iyong pagbagsak. Ito ang mantra ni Faye habang nakatitig siya sa pulang likido na unti-unting kumakalat sa puting tiles ng kusina. Ang tili ni Beatrice ay kasing tulis ng isang sirena, habang si Marco ay tila isang nawawalang bata na pabalik-balik ang lakad, hindi malaman kung ano ang uunahin. Ngunit habang papalapit si Faye, ang kanyang matalas na pangamoy, bilang isang taong sanay sa detalye, ay may napansin. Isang matamis na halimuyak ang humahalo sa amoy ng takot sa loob ng silid. Hindi ito dugo. Ito ay grenadine syrup, ang sangkap na madalas gamitin ni Marco sa kanyang mga cocktails. "Anong ginawa mo, Faye? Tinulak mo ba siya?" Sigaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang dinuduro si Faye. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Isang emosyong madaling gamitin upang pagtakpan ang sarili niyang kawalan ng kakayahan. "Marco, ang baby ko. Baka mawala ang baby natin." Pag-iyak ni Beatrice, ang kanyang katawan ay nayayanig sa kunwaring paghikbi habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang acting ay pang-award. Sapat na upang maloko ang kahit sinong hindi nakakaalam ng kanyang lihim. Pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay maputla. "Diyos ko, ang apo ko. Fe, ikaw na babae ka. Talagang balak mong pumatay ng bata? Marco, tumawag ka ng ambulansya." "Sandali lang," mahinahong sabi ni Fe. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa ingay ng lahat. Lumapit siya at kumuha ng isang pirasong tissue mula sa mesa. Sa harap ng gulat na mga mata nina Marco at Imelda, marahan niyang pinunasan ng dugo sa sahig at itinapat ito sa kanyang ilong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Faye. "Masyadong matamis ang dugo ng baby niyo, Beatrice. Amoy cherry syrup. Mukhang kailangan niyo ring tawagan ng panaderiya, hindi lang ang ospital." Natigilan si Beatrice. Ang kanyang pag-iyak ay biglang naputol at ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Si Marco naman ay tila nabulunan sa sarili niyang laway, habang si Doña Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi malaman kung paano itutuloy ang eksena. Anong ibig mong sabihin?" Nauutal na tanong ni Marco. "Ibig kong sabihin, itigil niyo na ang murong-murong na ito." Asik ni Faye. Ang kanyang awtoridad ay bumalik na parang isang kotrong sa loob ng cockpit. "Marco, pirmahan mo na ang mga dokumento para sa paglilipat ng titulo ng bahay. Ngayon din. Dahil kung hindi, tatawagan ko ang pulis at ang medical board ng airline. Ipapaliwanag ko sa kanila kung paano kayo nag-iimbento ng mga emergency at kung paano nyo ako nilalaso ng mga gamot na bawal sa isang piloto." Hinigit ni Faye ang folder na kanina pa niya dala-dala mula sa kanyang guest room. Inilatag niya ito sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ng talsik ng syrup. "Pirma o kulungan. Pumili ka, Marco. At huwag mong asahan na tutulungan ka ng mga alahas ko kung hindi mo gagawin ito." Nagkatinginan ang mag-ina. Ang desperasyon sa kanilang mga mata ay mas malapot pa sa syrup sa sahig. Alam nilang nasa kanto na sila ng bangin. Kung hindi pipirma si Marco, mawawala ang lahat ng pagkakataon nilang makabayad sa mga utang. Sa panginginig ng kamay,
Kinuha ni Marco ang ballpen. Ang bawat stroke ng kanyang lagda ay tila isang tunog ng kadenang napuputol para kay Faye. Nang matapos ang huling pirma, mabilis na hinablot ni Faye ang folder at nilegalize ito gamit ang sarili niyang notaryong selyo na inihanda niya sa tulong ni Gabriel. Tapos na tayo rito, sabi ni Faye. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Beatrice. At ikaw, Beatrice, siguraduhin mong hindi ka na muling duduguin sa bahay ko. Dahil sa susunod na mangyari ito, sisiguraduhin kong ang tunay na dugo mo ang dadanak sa labas ng gate na ito. Bumalik si Faye sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay mabilis ang pintig, ngunit puno ng tagumpay. Isang safe landing ang naganap. Nakuha na niya ang titulo ng kanyang tahanan. Ngunit bago pa man siya makapag-celebrate, narinig niya ang mahinang pagtunog ng kanyang laptop, ang alerto mula sa camera sa library. Binuksan niya ang screen at nakita niya si Marco na may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Victor, kailangan ko ng tulong mo," bulong ni Marco sa kabilang linya. Hindi na namin makontrol si Faye. May alam na siya tungkol sa tsaa. At nakuha na niya ang titulo ng bahay. Gawin mo na ang plano. Iyong aksidente sa susunod niyang test flight. Kailangan na siyang mawala ng tuluyan bago niya tayo mabulgar lahat. Namilog ang mga mata ni Faye. Hindi lang pala ang kanyang karera ang gustong nakawin ng mga ito. Ang buhay niya mismo ang itinataya nila para sa isang huling malaking payout mula sa insurance. Ang planong safe landing ni Faye ay hindi pa tapos. Ngayon, kailangan niyang harapin ang pinakamalaking banta, ang plano ng kanyang sariling asawa na patayin siya sa gitna ng himpapawid. Lumayas ka sa pamamahay na ito bago ko pa makalimutang manugang kita. Wala kang puso, wala kang utang na loob. Ang sigaw ni Doña Imelda ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog na yumanig sa buong mansyonan ng mga De Silva. Sa labas, ang ulan ay tila nagngangalit na mga latigo na humahampas sa mga bintana, ngunit ang bagyo sa loob ng sala ay mas talamak at mas mapanira. Nakatayo si Faye sa gitna ng silid, basa ang laylayan ng kanyang pantalon dahil sa tumatagas na tubig mula sa bubong, habang sa kanyang paanan ay nakahandusay si Beatrice, umiiyak at nakahawak sa kanyang tagiliran. "Marco, nakita mo yon. Tinulak niya ako. Gusto niyang patayin ang baby natin dahil alam niyang wala na siyang puwang sa buhay mo." Ang tili ni Beatrice ay puno ng pait at huwad na sakit. Kinalmot niya ang sariling braso bago pa man makarating si Marco upang magmukhang may bakas ng pakikipagbuno. Mabilis na binuhat ni Marco si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot habang nakatingin kay Faye. "Sobra ka na, Faye. Akala ko ba ay nagkasundo na tayo? Ibinigay ko na sa iyo ang titulo, pero bakit kailangang manakit ka pa ng taong walang laban?" Hindi kumikibo si Faye. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng tunay na hapdi. Ngunit ang hapding iyon ay wala pa sa kalingkingan ng pagod na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na ngayon ay hawak na ang kanyang maleta, ang maletang palaging kasama ni Faye sa kanyang mga biyahe sa himpapawid. Ngayon ay puno ng mga gamit na basta-basta na lamang isiniksik. "Heto ang gamit mo. Lumabas ka. Ngayon din." Bulyaw ni Doña Imelda sabay hagis ng maleta patungo sa pintuan. Ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na bag sa sahig ay tila tunog ng isang pinto na tuluyan ng nagsasara sa buhay ni Faye bilang asawa. "Hindi namin kailangan ng isang mamamatay tao sa ilalim ng bubong na ito. Doon ka sa ulan. Doon ka nababagay. Sa dilim." Isang hakbang ang ginawa ni Faye patungo sa pinto. Ramdam niya ang lamig ng gabi na pumasok mula sa bahagyang nakabukas na pasukan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom ng katotohanan. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit isang bahid ng pagdududa sa mga mata nito, ngunit tanging pandidiri ang nakita niya.
Ang lalaking nangakong proprotekta sa kanya ay siya pang nagbubukas ng pinto upang itulak siya sa kapahamakan. Ngunit bago pa man siya tuluyang lumabas, huminto si Faye. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa hamba ng pinto. Ang kanyang paghinga, na kanina ay mabilis at putol-putol, ay naging kalmado at malalim. Ang kalmadong nararamdaman ng isang piloto bago ang isang mapanganib na maniobra. Sige, lalabas ako. Mahinahong sabi ni Faye. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Sa halip ay may taginting ito ng isang pinal na desisyon. Lalabas ako dahil hindi ko na kayang sikmurain ang amoy ng kabulukan sa loob ng bahay na ito. Ngunit tandaan niyo ang gabing ito. Lumingon siya kay Doña Imelda na noon ay nakapamaywang pa at akala ay nanalo na sa laban. Ma, ibinigay ko sa inyo ang lahat. Ang panahon ko, ang sahod ko, pati ang dangal ko ay hinayaan kong tapakan nyo dahil sa pagmamahal ko sa anak nyo. Pero ang bahay na ito, kinuha ni Faye ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Ang dokumentong may pirasong basa ng ulan, ngunit malinaw ang nilalaman. Ang bahay na ito ay hindi na sa inyo. Hawak ko ang titulo. Legal na itong nakapangalan sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng isang malagim na pagkaunawa. Ngayong gabi, hahayaan ko kayong matulog dito sa huling pagkakataon. Pagpapatuloy ni Faye, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa 3 tao na nagtaksil sa kanya. Sulutin niyo ang bawat sandali sa malalambot na kutsyon na ako ang bumili. Dahil bukas, sa pagsikat ng araw, kayo ang lalabas sa bahay na ito. Kayo ang makakatikim kung paano matulog sa ilalim ng ulan na walang matataguan. Fe, hindi mo pwedeng gawin sa amin ito. Ina ako ni Marco. Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Ina kayo ni Marco, pero hindi niyo ako naging anak. Naging kasangkapan niyo lang ako. Sabi ni Faye habang tuluyan ng lumalabas patungo sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho siya palayo, sa ilalim ng hagupit ng bagyo, naramdaman ni Faye ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pagkatalo, kundi luha ng paglaya. Ang bawat pagtalsik ng tubig sa kanyang windshield ay tila naguhugas sa mga dumi ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng dilim, biglang umilaw ang kanyang dashboard. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito gamit ang hands-free system. Captain De Silva! Isang boses ng lalaki ang narinig niya. Malamig, mechanical at puno ng banta. Sayang ang ganda ng gabi para sa isang aksidente. Siguraduhin mong nakasuot ang seatbelt mo sa susunod mong flight dahil hindi lahat ng ibon ay nakakabalik sa pugad. Napahawak ng mahigpit si Faye sa manibela. Alam niyang nagsisimula na ang plano ni Victor at Marco. Ang tunay na bagyo ay hindi pa tapos. Ito ay kasisimula pa lamang sa taas ng himpapawid. Ang bawat kislap ng chandelier sa bulwagang ito ay tila mga kristal na luha ng mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Ito ang tanging nasa isip ni Faye habang nakatayo siya sa labas ng malaking pinto ng Manila Hotel Ballroom. Sa loob, umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato at ang mahinang musika ng mga biolin na nagbibigay ng isang mapayapa ngunit huwad na atmosfera. Ito ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng negosyo ng mga De Silva, ang gabing itinuturing ni Doña Imelda na rurok ng kanilang dangal. Huminga ng malalim si Faye. Hinaplos niya ang kanyang suot na pulang bestida, isang kulay na sumisigaw ng katapangan sa gitna ng kadiliman. Ang bawat tahi ng damit ay tila isang baluti na nagtatago sa mga sugat na idinulot ng mga taong nasa loob. Hindi siya pumunta rito bilang asawa ni Marco, kundi bilang isang saksi sa sarili nilang paghuhukom. Pagpasok niya, biglang tumigil ang ilang usapan. Ang mga matataas na tao sa lipunan na dati ay tinitingnan siya nang may pagkainggit dahil sa kanyang propesyon, ay ngayon ay puno ng bulong-bulungan.
Ngunit hindi sila tiningnan ni Faye. Ang kanyang mga mata ay diretso sa entablado kung saan nakatayo si Doña Imelda. Suot ang kanyang pinakamahalagang perlas, katabi si Marco at si Beatrice na tila mga anino ng kadakilaan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng yabang at awtoridad habang hawak ang mikropono. Ang pamilya de Silva ay naniniwala sa isang bagay, ang katapatan. Katapatan sa negosyo, katapatan sa bayan, at higit sa lahat, katapatan sa pamilya. Sa gabing ito, nais naming ipakita ang isang maikling video na naglalarawan ng aming paglalakbay, ang aming tagumpay, at ang pagmamahalan na bumubuo sa aming tahanan. Nakita ni Faye si Marco na uminom ng wine, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Habang si Beatrice naman ay nakahawak sa kanyang tiyan, pilit na ipinapakita sa mga cameraman ang kanyang pagbubuntis na tila ba ito ang pinakamahalagang tropeyo ng gabi. Dahan-dahang lumapit si Faye sa harapang bahagi ng bulwagan. Nang mapansin siya ni Marco, bahagyang nanlaki ang mga mata nito at muntik nang mabitawan ng baso. Sinubukan ni Doña Imelda na panatilihin ang kanyang ngiti, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. "Faye, anong ginagawa mo rito?" Bulong ni Marco nang makalapit siya sa gilid ng entablado. "Umalis ka na. Huwag mong sirain ang gabing ito kung ayaw mong tuluyan kaming mawalan ng pasensya sa'yo." "Narito lang ako para panoorin ang katotohanan, Marco," mahinahong sagot ni Faye. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig sa gitna ng mainit na tensyon. "Hindi ba't sabi ng mama mo, ang pamilya niyo ay naniniwala sa katapatan? Gusto ko lang makasiguro na tama ang ipapakita niyo sa mga panauhin niyo." "Security, ilabas ang babaeng ito," utos ni Doña Imelda sa isang tauhan. Ngunit bago pa man makagalaw ang gwardya, namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Naging madilim ang buong paligid. Tanging ang malaking screen sa gitna ng entablado ang nagbibigay ng liwanag. Nagsimula ang musika, isang malungkot at madamdaming himig. Ang unang larawan na lumabas ay ang mansyon ng mga De Silva. Kasunod ang larawan ni Marco at Doña Imelda. "Haya na," nakangiting sabi ni Beatrice sa kanyang katabi. Akala ay ang nakaplano nilang video ang ipapalabas. Ngunit ang sumunod na eksena ay hindi ang larawan ng kanilang mga parangal. Ang screen ay biglang nag-flicker at napalitan ng isang malabo, ngunit malinaw na video mula sa isang hidden camera. Ang boses na umalingaw-ngaw sa buong ballroom ay hindi boses ng announcer, kundi ang boses ni Marco na galing sa loob ng kanilang sariling silid. "Kailan ba natin tuluyang itatapon ang babaeng iyon, Beatrice? Gusto ko nang makuha ang insurance niya para mabayaran ang utang ni Mama sa kasino." Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga kubyertos na kanina ay tumatama, sa mga plato ay tumigil. Ang bawat mata ng mga panauhin, mga senador, negosyante, at mga kilalang tao ay nanlaki sa hindi makapaniwalang katotohanang tumatambad sa kanila. "Iyon! Hindi iyon ang video!" Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. "Patayin niyo ang screen!" Ngayon din. Ngunit hindi namatay ang screen. Sa halip, lumabas ang isa pang clip. Ang pag-amin ni Beatrice tungkol sa kanyang fake pregnancy habang inaayos ang foam sa kanyang tiyan, kasunod ang usapan ni Marco at Victor tungkol sa planong aksidente ni Faye sa himpapawid. Tumingin si Faye kay Marco. Ang mukha ng kanyang asawa ay naging kasing puti ng papel. Habang si Beatrice naman ay tila gustong lamunin ng lupa sa harap ng mga mapanuring mata ng lipunang pilit niyang pinasukan. "Ito ang katapatan na sinasabi niyo, di ba, Ma?" Malakas na tanong ni Faye. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom nang walang tulong ng mikropono. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang pangkat ng mga lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok.
pinangungunahan ng isang opisyal na may hawak na warrant of arrest. Kasunod nila ay si Gabriel na nakatayo ng matikas sa tabi ni Faye. Ang kanyang mga mata ay puno ng proteksyon at tagumpay. Marco de Silva, Doña Imelda de Silva at Beatrice Monteverde, ang boses ng pulis ay kasing lamig ng kamatayan. Kayo ay inaresto sa kasong conspiracy to commit murder, illegal detention, at financial fraud. Habang pinaliligiran sila ng mga pulis, nakita ni Faye ang pagguho ng mundo ng mga de Silva. Ang mga perlas ni Doña Imelda ay tila naging mga kadenang dumidiin sa kanyang leeg. Ngunit sa gitna ng gulo, isang tao ang lumabas mula sa dilim at lumapit kay Marco, isang lalaking may malaking tattoo sa leeg. "Victor!" Bulong ni Marco. Umaasa na ililigtas siya nito. Ngunit si Victor ay hindi lumapit upang tumulong. Isang malakas na sampal ang ibinigay nito kay Marco bago ito bumaling sa mga pulis. "Kasama rin ako sa kasunduan, officer. Heto ang iba pang ebidensya ng mga utang at pananakot nila." Naramdaman ni Faye ang paghawak ni Gabriel sa kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumayo. Tumingin siya sa malaking screen na ngayon ay nagdidilim na. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na laya. Ngunit bago pa man mailabas si Marco ng mga pulis, lumingon ito kay Faye. Ang kanyang mga mata ay puno ng baliw na galit. "Akala mo ba panalo ka na, Faye? Hindi pa tapos ang gabi. Hindi ka makakaalis sa akin ng buhay." Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa dulo ng bulwagan. Isang malakas na pagsabog ng usok ang nagmula sa kusina. At sa gitna ng kalituhan, nawala ang hawak ng mga pulis kay Marco. "Hindi pa tayo tapos, Faye. Isasama kita sa pagbagsak ko." Ang boses ni Marco ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait at baliw na determinasyon. Sa gitna ng makapal na usok na bumabalot sa ballroom ng Manila Hotel, ang bawat hininga ni Faye ay tila humihigop ng abo. Ang marangyang bulwagan na kanina lamang ay saksi sa kanyang tagumpay ay naging isang magulong labirinto ng mga nagtatakbuhang panauhin, mga nagtumbahang mesa at ang nakakabinging ugong ng alarma na tila isang walang katapusang tili. Naramdaman ni Faye ang isang mahigpit na kamay na humawak sa kanyang siko. Akala niya ay si Marco na ito. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang nag-aalalang mga mata ni Gabriel. "Faye, kailangan nating lumabas dito. Masyadong mapanganib," sigaw ni Gabriel. Iniharang nito ang sariling katawan upang magsilbing kalasag laban sa mga taong nagtutulakan. Ang init ng katawan ni Gabriel ay ang tanging nagpapatunay kay Faye na hindi siya nananaginip, na ang impyernong ito ay totoo. "Si Marco! Gabriel, nakita ko siyang tumakbo patungo sa kusina." Sagot ni Faye. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa takot na baka may madamay pang ibang tao sa katarayan ng kanyang asawa. Hayaan mo na ang mga pulis sa kanya. Ang kaligtasan mo ang mas mahalaga. Hinila siya ni Gabriel patungo sa fire exit, ngunit bago pa man sila makahakbang ng malayo, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanila. Si Beatrice. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na at ang kanyang makeup ay kalat sa mukha, dahilan upang magmukha siyang isang maligno sa gitna ng usok. Hawak niya ang isang piraso ng basag na bote. Ang dulo nito ay matalas at nagniningning sa ilalim ng emergency lights. Ikaw ang sumira sa lahat, Faye," halinging ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala na ang bakas ng mapagpanggap na anghel. "Sana ay namatay ka na lang sa bagyo. Sana ay hindi ka na bumalik." "Beatrice, bitawan mo yan. Tapos na ang palabas." Mahinahong sabi ni Faye, bagaman ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. "Wala ka nang matatakbuhan. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay nandoon na, sa screen, nakaukit na sa isipan ng lahat ng tao."
Wala akong pakialam. Muling tili ni Beatrice. Akmang susugod siya kay Faye nang biglang may humablot sa kanya mula sa likuran. Isang pulis ang mabilis na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa carpet at ang pagtunog ng posas ay tila huling nota ng isang malungkot na kanta. Nang makalabas sila sa hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa mukha ni Faye. Napasandal siya sa gilid ng sasakyan ni Gabriel. Ang kanyang tuhod ay tuluyan ng nanghina. Pinanood niya ang mga ambulansya at police car na pabalik-balik. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa kalsada. Nasaan si Doña Imelda? Tanong ni Faye habang tinatanggap ang bottled water na ibinigay ni Gabriel. Dinala siya sa ospital, Faye. Hindi kinaya ng puso niya ang kahihiyan. Ang sabi ng mga pulis, kahit sa loob ng ambulansya, ang tanging sinasabi niya ay ang tungkol sa kanyang mga perlas at ang pangalan ng kanilang pamilya. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng habag, ngunit may halong pinalidad. Nanahimik si Faye. Ang bawat buntong hininga niya ay tila may kasamang bigat na uent-unting nawawala. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang balita mula sa radyo ng pulis na nasa malapit. Target sighted on the roof. Subject is unstalled. All units, proceed to the helipad area. Napatingin si Faye sa itaas ng hotel. Doon, sa pinakamataas na bahagi kung saan malapit ang langit, naroon ang kanyang asawa, ang lalaking 10 taon niyang minahal, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamataas na lipad at pinakamasakit na pagbagsak. Kailangan ko siyang puntahan, Gabriel, sabi ni Faye. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi matatawaran. Ano? Faye, baliw na siya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Pagpigil ni Gabriel. Hindi para iligtas ang pagsasama namin, Gabriel, kundi para tapusin ang lahat ng maayos. Bilang isang piloto, alam ko kung kailan kailangang i-shutdown ang makina bago ito tuluyang sumabog. Kailangan ko itong gawin para sa sarili kong kapayapaan. Habang paakyat si Faye sa elevator patungo sa rooftop, bawat palapag na nadadaanan niya ay tila 1 taon ng kanyang buhay na kinakalimutan. Nang bumukas ang pinto sa pinakataas, sinalubong siya ng malakas na hangin at ang tanawin ng buong Maynila na nagniningning sa dilim. Naroon si Marco, nakatayo sa gilid ng pasaman. Ang kanyang mga braso ay nakabukas na parang isang ibong susubukang lumipad nang walang pakpak. Marco, bumaba ka riyan, mahinahong tawag ni Faye. Ang kanyang boses ay matatag, walang galit, tanging pagtanggap. Lumingon si Marco. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ulan. Faye, tingnan mo. Ang ganda ng langit, di ba? Sabi mo noon, doon mo lang nararamdaman na malaya ka. Ngayon, naiintindihan ko na. Gusto ko ring maging malaya, Faye. Malaya sa utang, malaya sa mama, malaya sa pagkakamali ko. Hindi iyan ang paraan ng paglaya, Marco. Sabi ni Faye habang dahan-dahang lumalapit. Ang paglaya ay ang pagharap sa lupa, hindi ang pagtalon mula sa langit. Isang hakbang na lang ang layo ni Faye kay Marco nang biglang humangin ng malakas. Nadulas ang isang paa ni Marco sa basang semento. Marco! Sigaw ni Faye. Ang kanyang kamay ay mabilis na humablot sa braso ng asawa. Nakabitin si Marco sa gilid ng gusali. Tanging ang kamay ni Faye ang nag-uugnay sa kanya sa buhay. Ang bawat ugat sa braso ni Faye ay tila puputok sa bigat ni Marco. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Faye ang pagsisisi, ang takot, at ang huling bakas ng lalaking minahal niya noon. Bitawan mo na ako, Faye, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang hiling ng kapatawaran. Hindi ako karapat-dapat na iligtas mo. Kakayanin ba ng mga kamay ni Faye na hatakin pabalik ang taong sumira sa kanyang mundo? O ito na ang huling safe landing na kailangang mangyari para sa kanyang tuluyang paglaya? Ang bawat hibla ng kalamnan sa braso ni Faye ay tila humihiyaw sa hapdi. Ang ulan
ay ginagawang madulas ang balat ni Marco at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras ng paghihirap. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na matang naghihintay sa isang malagim na pagtatapos. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, tinatangay ang kanyang buhok at ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mga daliri ay nananatiling nakakapit ng mahigpit sa pulso ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Fe, bitawan mo na ako, muling bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan, tanging ang hininga ng isang taong tanggap na ang kanyang pagkatalo. Huwag mo nang dumiin ang mga kamay mo sa isang tulad ko. Hayaan mo na akong mawala para matapos na ang lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Hindi! Ang sigaw ni Faye ay umalingaw-ngaw sa gitna ng unos. Hindi kita bibitawan, Marco. Hindi dahil mahal pa kita at hindi dahil pinatawad na kita. Hindi kita bibitawan dahil hindi ako mamamatay tao na katulad niyo. Ako ang kutrong ng buhay na ito at sa ilalim ng aking utos. Walang sino man ang babagsak ng ganito. Ramdam ni Faye ang pagkapunit ng kanyang balat sa pagkakasabit sa pasaman. Ang dugo ay humahalo sa tubig ulan, ngunit hindi siya bumitaw. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman niya ang pagdating ng tulong. Maraming kamay ang humawak sa kanyang balikat. Inaalalayan siya at sa isang malakas na hila ng mga pulis at ni Gabriel, naiangat si Marco pabalik sa ligtas na bahagi ng rooftop. Nang tumama ang katawan ni Marco sa semento, agad siyang pinalibutan ng mga awtoridad. Doon, sa harap ng malamig na sahig, tuluyang humagulgol ang lalaki, hindi dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang ngayon lamang niya lubos na naramdaman. Napasandal si Faye sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng pasa. Mabilis na lumapit si Gabriel at binalot siya ng isang makapal na kumot. Ang init ng yakap nito ay tila isang gamot na uwent-unting nagpapakalma sa kanyang nanginginig na sistema. Tapos na, Fe. Ligtas ka na. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Wala nang makakasakit sa'yo. Wala nang kukuha ng langit mo. Tumingin si Faye kay Marco habang ito ay pinupusasan at inilalakad palayo. Wala na ang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na pagod at ang pagnanais na makatulog ng payapa. Pinanood niya ang huling sulyap ni Marco bago ito tuluyang nawala sa dilim ng elevator. Isang sulyap na puno ng pagsisisi na huli na para baguhin ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya De Silva ay naging laman ng bawat pahayagan. Si Beatrice ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng fraud at tangkang pagpatay. Si Doña Imelda, bagaman nasa ospital, ay binabantayan na rin ng mga pulis para sa kanyang mga ilegal na transaksyon sa pagsusugal. At ang bahay, ang mansyon na naging saksi sa lahat ng luha ni Faye, ay opisyal na ring naibalik sa kanya. Isang hapon, habang nakaupo si Faye sa beranda ng kanyang bahay, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa Civil Aviation Authority. Sa loob nito ay ang kanyang bagong lisensya at ang isang imbitasyon para sa kanyang muling pagbabalik sa himpapawid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito bilang isang empleyado. Nakasaad din sa sulat na ang kumpanya ni Gabriel ay nakikipag-partner sa kanyang airline at siya ang napiling maging head of flight operations. Tumingala si Faye sa langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Nakuha na niya ang hustisya, nakuha na niya ang kanyang bahay, ngunit may isang bahagi pa ng kanyang puso ang tila naghahanap ng kasagutan. Tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Gabriel. May dalang isang maliit na orchid, hindi roses, kundi isang bulaklak na sumisimbolo sa katatagan at bagong simula. Handa ka na bang lumipad muli, Captain? Nakangiting tanong ni Gabriel. Handa na ako, Gabriel. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong manatili muna ang mga paa ko sa lupa. Sagot ni Faye.
habang binibigyan ng puwang si Gabriel na makapasok sa kanyang tahanan. Ang tahanang wala na ang anino ng nakaraan. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapag-usap, isang tawag mula sa ospital ang natanggap ni Faye. Ang boses ng nurse ay puno ng pagmamadali. Mrs. De Silva, ang biyenan niyo po, si Doña Imelda. May huling hiling siya bago siya ilipat sa pasilidad ng kulungan. Gusto niya kayong makita. Sabi niya, may itatago raw siyang sikreto tungkol sa tunay na pagkatao ni Marco na kailangan ninyong malaman. Kumunot ang noo ni Faye. Anong sikreto ang maaari pang itago ng isang pamilyang wala nang ititira, kundi kasinungalingan? At handa ba siyang muling buksan ang sugat na kakasara pa lamang? Ang huling tingga ng kataksilan ay hindi nanggaling sa isang baril, kundi sa mga labi ng isang matandang wala nang natitira kundi ang kanyang pait. Nakatayo si Faye sa tapat ng puting pinto ng hospital suite kung saan binabantayan ng mga pulis si Doña Imelda. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na buga ng aircon ay tila nanunuot sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na bawat kwento ay may huling pahina. Hawak ni Faye ang kanyang bag ng mahigpit. Ang kanyang puso ay kalmado na, hindi katulad noong mga unang gabi ng bagyo. Ngayon, ang langit sa labas ng bintana ng ospital ay malinis at asul, tila nakikiramay sa kanyang paglaya. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang isang babaeng hindi na niya halos makilala. Wala na ang makapal na kolorete at ang mga mamahaling alahas ni Doña Imelda. Ang buhok nito ay gusot at ang kanyang mga mata ay malalim ang lulog, tila mga tuyong balon ng nakaraan. Dumating ka, paos na sabi ni Doña Imelda. Ang tunog ng kanyang paghinga ay may kasamang huni mula sa oxygen concentrator sa tabi ng kama. Akala ko ay hahayaan mo na lang akong mabulok dito nang hindi naririnig ang katotohanan. Narito ako para makinig, Ma. Pero huwag ninyong isipin na ang katotohanan nyo ay makakabago sa desisyon ko. Mahinahong sagot ni Faye habang nauupo sa tapat ng matanda. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa lalamunan ni Imelda na nauwi sa isang mahabang pag-ubo. Desisyon? Faye, ang buong 10 taon ng pagsasama ninyo ni Marco ay isang malaking desisyon na ginawa ko bago ka pa man pumasok sa pamilyang ito. Alam mo ba kung bakit ka namin pinili? Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa pagiging ulila mo. Kailangan namin ng isang babaeng walang pamilyang magtatanggol sa kanya. Isang babaeng may malaking sahod na magsisilbing bangko ng aming mga utang. Naramdaman ni Faye ang isang malamig na kurot sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya kumibo. At si Beatrice? Pagpapatuloy ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa alaala. Si Beatrice ang totoong mahal ni Marco mula pa noong kolehiyo. Ngunit mahirap si Beatrice noon, kaya pinilit ko si Marco na pakasalan ka. Ang bawat I love you ni Marco sa'yo, ang bawat anibersaryo, ay may katumbas na halaga sa aking mga libro ng utang. Ang plano ay simple. Gamitin ka hanggang sa mabayaran ang lahat. At kapag wala ka ng silbi, palitan ka ng babaeng totoong gusto niya. Ang 10 taon mo, Faye, ay isang mahabang transaksyon lamang. Tumahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang tunog ng pagtibok ng heart monitor ang maririnig. Tila isang mabilis na hakbang ng oras. Inaasahan ni Imelda na makikita ang pagkawasak sa mukha ni Faye, ngunit nagkamali siya. Tumayo si Faye. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng dangal. Salamat sa katotohanan, Ma. Akala ko noon ay may pagkukulang ako, kaya ako ipinagpalit. Pero ngayon, nalaman ko na hindi pala ako ang nawalan. Kayo ang nawalan ng isang taong totoong nagmahal at naglingkod sa inyo nang walang hinihintay na kapalit. Ang 10 taon ko ay hindi sayang dahil doon ko natutunan kung gaano ako katatag. Ngunit ang 10 taon nyo, iyon ang totoong lugi dahil sa huli, wala kayong nakuha
kundi ang 4 na pader ng kulungang ito. Iniwan ni Faye ang matanda na nakatulala at hindi makapagsalita. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng init ng sikat ng araw. Naroon si Gabriel, nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay ng may matiwasay na ngiti. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Gabriel, habang marahang kinukuha ang gamit ni Faye. "Higit pa sa ayos, Gabriel. Ngayon, wala na akong kahit anong utang na loob o bigat na dinadala," sagot ni Faye. Makalipas ang ilang buwan, muling umugong ang makina ng isang malaking eroplano sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Sa loob ng cockpit, suot ang kanyang bagong uniforme at ang kanyang pilot wings na nagniningning sa liwanag. Nakaupo si Faye bilang Head of Flight Operations. "Manila Tower, this is PR-102. Ready for takeoff?" Ang boses ni Faye ay matatag, puno ng awtoridad at bagong pag-asa. "Cleared for takeoff, Captain De Silva. Have a safe flight," sagot ng tower. Habang mabilis na tumatakbo ang eroplano sa semento, naramdaman ni Faye ang pag-angat ng mga gulong mula sa lupa. Ang bawat pait, ang bawat sampal, at ang bawat luhang pumatak sa mansyon ng mga De Silva ay uent-unting naging maliliit na tuldok sa ibaba. Sa kanyang tabi, ang kanyang co-pilot ay isang batang babaeng piloto na tinitingala siya ng may paghanga. Ngumiti si Faye. Alam niya na ang kanyang paglipad ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng babaeng minsang inakala na putol na ang kanilang mga pakpak. Sa taas ng 30,000 talampakan, kung saan ang ulap ay tila malalambot na bulak at ang abot tanaw ay walang hanggan, natagpuan ni Faye ang kanyang tunay na tahanan. Wala nang bagyong makakapagpabagsak sa kanya dahil natutunan na niyang ang pinakaligtas na landing ay hindi ang pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagyakap sa isang malayang kinabukasan. Tumingin si Faye sa labas ng bintana at bumulong sa hangin. "Heto na ang aking bagong langit." Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog matapos ang isang malupit na baha. Sa isang pribadong hardin na nakaharap sa malawak na baybayin ng Batangas, nakatayo si Faye habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Ang kulay ng langit ay naghahalo ang ginto at rosas. Isang tanawing tila ipininta para sa isang taong sa wakas ay nakatagpo na ng kanyang kapayapaan. Wala na ang kanyang uniforme ng piloto. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na humahalay sa bawat ihip ng hangin. Marahang lumapit si Gabriel mula sa likuran. Bitbit ang isang tray ng tsaa. Tunay na tsaa na ang tanging dulot ay init at kaginhawaan. Hindi na kailangan pang magsalita ng lalaki. Ang bawat titig nito ay sapat na upang maramdaman ni Faye na siya ay pinahahalagahan, hindi bilang isang instrumento ng yaman, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin. "Narinig mo na ba ang balita?" Mahinahong tanong ni Gabriel habang inilalapag ang tsaa sa maliit na mesa. Tumango si Faye. Kaninang umaga lamang ay nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang abogado. Si Marco ay nananatili sa loob ng piitan at ang huling balita ay unti-unti na itong nagbabago. Nagtatrabaho sa loob bilang isang encoder. Si Beatrice naman, matapos ang kanyang sentensya, ay namumuhay na ngayon sa hirap sa probinsya, malayo sa karangyaan na pilit niyang ninakaw. At si Doña Imelda. Pumanaw na ito noong nakaraang buwan sa loob ng pasilidad, dala ang kanyang mga perlas at ang kanyang pride sa kabilang buhay. "Napatawad mo na ba sila, Fe?" Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad na walang halong paghatol. Tumingin si Faye sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo. Ang pagpapatawad, Gabriel, ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik sa mga taong sumira sa'yo. Napatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa isang pusong walang daladalang puot. Pinalaya ko na sila sa aking isipan upang magkaroon ng puwang ang mga bagong pangarap.
Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Faye at sa pagkakataong ito, ang bawat daliri nila ay magkakawing ng may tiwala. Sa loob ng 2 taon, naitayo ni Faye ang Wings of Hope Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial manipulation. Ang mansion ng mga De Silva, na dati ay naging kulungan niya, ay ginawa niyang isang shelter kung saan ang bawat kwarto ay puno na ngayon ng tawanan at pag-asa ng mga taong nagnanais magsimulang muli. Natutunan ni Faye na ang buhay ay tila isang mahabang flight. Minsan, makakatagpo ka ng turbulence na hindi mo inaasahan. Minsan, ang mga taong akala mo ay co-pilot mo ang siyang magpapabagsak sa eroplano. Ngunit hanggat may natitira kang lakas upang hawakan ang manibela, laging may pagkakataon para sa isang muling paglipad. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng iyong narating, kundi sa kung paano ka bumangon matapos ang isang masakit na pagbagsak. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kadena, at ang pamilya ay hindi dapat maging isang transaksyon. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa dagat, humilig ang ulo ni Faye sa balikat ni Gabriel. Ramdam niya ang tibok ng puso nito. Isang ritmo ng katapatan at katahimikan. Wala na ang ingay ng mga makina. Wala na ang sigaw ng nakaraan. Sa wakas, ang bawat sugat ay naging peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. "Handa ka na bang pumasok sa loob, Captain?" bulong ni Gabriel. "Handa na ako, Gabriel. Handa na akong mamuhay dito sa lupa nang may pusong nasa langit," sagot ni Faye. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa kanilang tahanan habang ang unang bituin ay nagsisimulang kuminang sa itaas. Isang perpektong landing para sa isang babaeng hindi sumuko sa bagyo. At sa bawat kislap ng bituin sa gabing iyon, doon natin natagpuan ang tunay na kapayapaan sa pagitan ng langit at lupa. Sa aking mga mahal na tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pananatili hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito ni Faye. Habang sinusulat ko ang bawat salita ng kwentong ito, lalo na ang mga sandali ng matinding pait na naranasan ni Faye sa kamay ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking sariling puso. May mga gabing tila naririnig ko ang hikbi ni Faye, at sa bawat patak ng tinta sa papel, tila kasama ko rin siyang bumabagsak at muling lumilipad. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang dumaan sa matinding bagyo sa loob ng sarili nilang tahanan. Isang alay ito sa bawat babaeng minsang inakalang putol na ang kanyang mga pakpak, ngunit piniling manatiling nakatayo at naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling landas. Tila ito isang maliit na ningas ng kandila sa gitna ng malakas na hangin. Ngunit natutunan natin kay Faye na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nagkasala, kundi para sa ating sariling kalayaan. Nais kong iwanan sa inyo ang mensaheng ito. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa inyo. Tulad ni Faye, kayo ang may hawak ng manibela ng inyong sariling buhay at laging may bagong umagang naghihintay matapos ang pinakamahabang gabi. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga tauhan ng kwentong ito, nais kong magtanong sa inyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Faye, kakayanin mo rin bang patawarin ang mga taong sadyang sumira sa iyong tiwala at pangarap para lamang sa pera at sariling kapakanan? O sapat na bang iwanan sila sa nakaraan at wag nang lumingon pa? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung ito ay nagbigay ng kurot sa inyong puso o inspirasyon sa inyong araw, mangyaring i-click ang like button, ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay at iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga komento at suporta ang nagsisilbing gasolina sa aking panulat
upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tulad nito. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-asa at pag-ibig. Mag-ingat kayo at laging tandaan na palaging may bituing nagniningning sa kabila ng pinakamadilim na ulap.